Kabanata 1081. Oo, buong umaga akong naghihintay, ngunit wala pang balita, sagot ni Erisa. Napasulyap si Benjamin nang marinig iyon. Pagsalubong ng kanyang mga mata, kumurap si Erisa at sinabing, bumalik ka sa iyong klase, sweetheart. Huwag kang mag-alala sa akin. Noon lamang ay nag-aatubili na sumagot si Zachary, huwag kang mag-alala, mommy. Si Mr. Patterson ay hindi ka panipaniwala. Magiging maayos ang lahat. Okay, bumalik ka sa klase ngayon at huwag laktawan ang iyong mga klase. Bye, mommy. Tugon ni Zachary bago ibinaba ang tawag. Nang ibaba ni Erisa ang telepono, napangiti siya habang iniisip ang maliit na bata. Palihim niya talaga akong tinawagan. Bumangon si Benjamin at binuhusan siya ng isang basong tubig. Sabi ko magpahinga ka na, pero matagal ka pang nag-usap sa phone. Si Zachary iyon, kaya nakausap ko siya saglit. Hindi naman masyadong mahaba. Inilagay ni Benjamin ang baso sa kanyang lobby. Bakit mo siya kinakausap kapag lumalaktaw siya sa klase? Napangiti si Erisa. Ang boring daw ng klase dahil alam na niya ang lahat. Kaya naman lumabas siya para pumunta sa restroom. Matapos kunin ang baso ng tubig, winawagayway niya ang kanyang kamay. Mag-abala ka. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol sa akin. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Kailangan mo bang pumunta sa banyo? Hindi. Umiling si Erisa. Hinintay siya ni Benjamin na maubos ang tubig at tinulungan siyang magligpit ng baso bago bumalik sa kanyang trabaho. Makalipas ang kalahating oras, matutulog na si Erisa para matulog. Tumunog ang telepono ni Benjamin. Nagising si Erisa at tumingin sa direksyon niya. Oo, tapos na ba? Tanong ni Benjamin pagkasagot ng telepono. Panay pa rin ang tingin ni Erisa sa kanya. Ito ay dapat na isang tao mula sa korte. Okay, isang tingin ng kasiyahan ang lumitaw sa mga mata ni Benjamin. Nasa ospital tayo kung nasaan si Sean. Sa sandaling ibinaba niya ang tawag, naiinip na nagtanong si Erisa, paano nangyari ito? Sinulyapan siya ni Benjamin bago lumapit sa kanya at umupo sa tabi ng kanyang kama. Bilis, sabihin mo sa akin. Udyok ni Erisa na nababalisa. Kinagat ni Benjamin ang lobby at pinisil ang ilong. Si Dana ay binigyan ng habang buhay na sentensya. Nagulat ang mga mata ni Erisa. Talaga, sabi ko naman sa'yo, walang mangyayaring masama kapag si Jonathan ang humawak nito. Pero, hindi ka naniwala sa akin. Gaman ka na ba ngayon? Saka lang napangiti si Erisa at nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay napaparusahan na ang babaeng iyon. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo nang muling tumunog ang kanyang telepono. Galing ito kay Ethan. Binuhat niya ito at naglakad sa gilid. Inutusan niya si Ethan, hikayatin ang mga tao na ilantad ang mga resulta ng korte ni Dana. Gusto niyang masira ang reputasyon ni Dana, pati na ang pamilya Adams. Salamat. Pasasalamat na sabi ni Erisa. Lumapit sa kanya si Benjamin at ginulo ang buhok. Silly, bakit ang galang mo sa akin? Napangiti si Erisa. Napakaganda na tinutulungan niya ako at ang mga bata na makaganti. Darling, bigla siyang tumawag. Oo, nabuhayan ang loob ni Benjamin. Halika rito. Kinawayan siya ni Erisa, kumikinang ang mga mata. Lumapit si Benjamin sa kanya. Umupo si Erisa sa kama at hinalikan siya. Salamat sa paghihiganti para sa amin. Binigyan siya ng isang magiliw na ngiti. Sinabi ni Benjamin, ito ang dapat kong gawin. Paano ako magiging lalaki kung hindi kita mapoprotektahan at ang mga bata? Panaginip na tinitigan siya ni Erisa. Napakagaling mo. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Saktong paglapit niya para halikan siya, tumunog ang phone ni Erisa. Si Bradley naman. Awkward nang umiti si Erisa bago sinagot ang telepono. Walang ibang magawa si Benjamin kundi supilan ang pagnanasa sa kanyang puso. Kabanata 1082. Bradley. Tawag ni Erisa. Humihingal si Bradley bago nagtanong, Boss, bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Nako, wala lang, tugon ni Erisa nang makita niyang nakatitig pa rin sa kanya si Benjamin. Hindi alam ni Bradley ang kanyang kaalaman tungkol sa bagay na ito. Sinabi ni Bradley, Boss, pumunta ako sa korte ngayon. Si Dana ay binigyan ng habang buhay na sentensya. Narinig ko lang din. Maganda ang mood ni Erisa. Ngayong naparusahan na ang kriminal, pakiramdam niya ay may natanggal na malaking bigat sa kanyang dibdib. Boss, tinawag mo ako dahil dito. Hula ni Bradley ng huli. Oo, tumawa si Erisa. Bibisitahin kita mamaya. Magpahinga ka, nagmamadaling sabi ni Bradley. Inilipat ako sa ospital ni Sean.
Punta ka lang dito kung bibisita ka, sabi ni Erisa. Okay, see you later. Hindi nang ahas si Bradley na pahabain ang usapan dahil sa takot na maabala ang kanyang pahinga. Matapos ilagay ang kanyang telepono, napansin ni Erisa na nakaupo pa rin sa tabi niya si Benjamin. Agad na sumilay ang kislap sa kanyang mga mata. Bakit ka nakatingin sa akin? Habang ang mga mata ay nakatutok sa kanya, si Benjamin ay nagseselos na bamulong, mukhang pala kaibigan ka sa kanya. Napaawang ang lobby ni Erisa. Sinuri niya ito bago nagtanong, nagseselos ka ba? Pasimpleng ngumuso si Benjamin at nag-iwas ng tingin. Hindi napigilan ni Erisa na matawa sa kanyang cute na ugali. Hinawakan niya ang kamay niya at iniindayog ito. Sinabi niya, huwag kang magalit. Mas magiging pala kaibigan ako sa iyo sa hinaharap. Ang kanyang malumanay at matamis na tono ay nagpaga ng pakiramdam ni Benjamin. Sinabi niya sa malalim na boses, magpahinga ka. Tumango si Erisa at masunuring humiga sa kama. Samandal si Benjamin at hinalikan siya sa noo bago bumalik sa kanyang trabaho. Hindi nagtagal, nagdala ng tanghalian si Edwin. Kumain si Benjamin kasama si Erisa. Nang matapos sila sa pagkain, dumating sina Jonathan, Ethan, at Bradley. Lumapit si Jonathan at nagtanong, Erisa, mabuti na ba ang pakiramdam mo? Oo, nag-aalala lang si Benjamin, kaya mananatili pa ako dito ng ilang araw, sabi ni Erisa sa kanila. Sarado na ang kaso ni Dana. Binigyan siya ng habang buhay na sentensya, kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Alam ni Jonathan. Salamat, Mr. Patterson, sabi ni Erisa. Si Jonathan ang pinakamalaking dahilan kung bakit nabigyan ng habang buhay na sentensya si Dana. Don't worry about it, Erisa. Tsaka malaki ang sweldo ko kapag si Benjamin ang humihingi ng tulong sa akin. Ang ngiti sa mabagsik na ekspresyon ni Jonathan ay nagmukhang mas palakaibigan. Ito ang nararapat sa iyo. Malaki ang naitulong mo sa amin. Sinulyapan ni Jonathan si Benjamin, na nakalagay ang mga kamay sa kanyang bulsa. Sinabi ni Benjamin, ako at ang aking pamilya ay magpapakain sa iyo kapag nakalabas na ang aking asawa. Sumang-ayon si Erisa, oo, kailangan naming magpasalamat sa iyo ng maayos, Mr. Patterson. Maaari mo na lang akong tawaging Jonathan. Anyway, I shall not disturb your rest. I have something to talk to Benjamin, sabi ni Jonathan bago pumunta sa gilid para kausapin si Benjamin. Tinanong din ni Bradley at Ethan si Erisa tungkol sa kanyang kapakanan bago ikwento ang lahat ng nangyari sa korte. Hindi nila binalik ang tawag sa oras dahil masyadong mahaba ang reklamo. Pagkatapos noon, nakipagdebate si Jonathan sa kabilang partido. Ang kanilang ebidensya ay tumpak at sapat. Ang abogado ni Dana ay hindi katugma ni Jonathan. Sa ilang kadahilanan, ang abogadong dating kinuha ni Dana, na kasing kapangyarihan ni Jonathan, ay biglang tumanggi na tanggapin ang kaso. Kaya naman naging maayos ang lahat. Matapos makinig sa kanilang mga kwento, sa wakas ay naunawaan ni Erisa kung bakit hindi nila sinasagot ang kanilang mga telepono. Salamat sa inyong dalawa sa araw na ito. Kukunin ko si Benjamin para ipaghain kayo ng pagkain ngayong gabi. Tara na, boss. Hindi pa tayo kumakain, mungkahin ni Bradley na nakangiti. Gumagana rin yan. Hindi makapagpasalamat si Erisa na sumugod sila kaagad pagkatapos na maayos ang lahat. Nagkataon namang natapos na ang pag-uusap ni Benjamin at Jonathan. Sinabi ni Erisa kay Benjamin, ilabas mo sila para sa tanghalian, hindi pa sila kumakain. Lumingon si Benjamin sa tatlo at tumango. Kabanata 1083. Sakto namang pumasok si Sean, nagulat na lang sila nang makita sila. Nandito kayong lahat, sinaman siya ng tingin ni Jonathan. Kakadating lang namin. Hindi ka ba pumunta sa korte ngayon? Paano ito natapos kaagad? Ano ang resulta? Pumunta si Sean sa silid upang tanungin si Benjamin nang maalala ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na darating din si Jonathan. Hulaan mo, panunukso ni Jonathan na may seryosong ekspresyon. Sa pag-scan sa mga ekspresyon ng karamihan, ngumiti si Sean. Dapat ay nanalo ka. Kung hindi, ito ay isang malaking dagok sa iyong reputasyon. Nagtawanan ang lahat. Nang huminto ang pagtawa, sinabi ni Erisa kay Benjamin, bilasan mo at ihatid mo na sila sa labas para kumain. Gabi na, malapit na mag-isa. Magdadalawa na sa oras na may hain na ang mga pinggan. Hindi pa rin ako kumakain. Ngumiti si Sean kay Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin bago sinabi kay Ethan, ilabas mo sila para kumain. Naiintindihan mo, Mr. Graham. With that, inanyayahan ni Ethan ang lahat para kumuha ng pagkain.
Hindi ka ba sasama? Tanong ni Sean kay Benjamin. Hindi ako libre. Gusto kong makasama ang asawa ko. Hindi sinasadya ni Benjamin na isama sila ng personal sa tanghalian. Parehong nagalit sina Sean at Jonathan nang makita nila ang mapagmataas na tingin sa mukha ni Benjamin. Ano sa lupa? Ano ang big deal sa pagkakaroon ng asawa? Nakanganga si Erisa kay Benjamin na walang imet. Sabi niya oo ngayon lang diba? Sumama ka sa kanila, kaya kung manatili dito mag-isa. Kumain na ako, panoorin ko lang silang kumain kung pupunta ako. Sasamahan kita dito, malumanay na sabi ni Benjamin habang sinenyasan si Ethan na ilabas sila. Kalimutan mo na siya, tara na, nagugutom na ako, nakangiting sabi ni Sean. Inilagay niya ang isang braso sa balikat ni Jonathan habang naglalakad sila palabas. Tara na, kaagad namang inalis ni Jonathan ang braso ni Sean at pinaningkitan ang huli bago nagpaalam kina Benjamin at Erisa. Saka lang siya umalis, mabilis na sinundan ni Sean si Jonathan na nakangiti. Ilang taon na ba ang babaeng iyon? Napatingin sa kanya si Jonathan. Di ba sabi mo ngayon lang ako nakakabilib? Kailangan mo pa bang itanong yan? Hehe, hindi ako sigurado. Kaya nga pinapa-confirm ko eh. Matapos tanggalin ang kanyang puting Amerikana, isinabat ito ni Sean sa kanyang siko at tinanong ang iba, saan tayo kakain? Nakangiting tanong ni Ethan, saan mo gustong pumunta, Mr. Patterson? Binitukan ni Sean si Ethan ng masamang tingin. Bakit hindi mo ako tinatanong? Paano niya malalaman kung saan pupunta? Natigilan si Jonathan. Maghanap na lang tayo ng malapit na lugar, mungkahi niya. Gabi na kasi, magiging torture lang para sa amin ang maglakbay sa malayong lugar. Maghahanap ako ng isa. Inilabas ni na Ethan at Bradley ang kani-kanilang mga telepono at hinanap ang pinakamalapit na restaurant. Walang nag-abalang humingi ng opinyon ni Sean. Hoy, bakit hindi niyo ako tinatanong? May alam akong lugar na naghahain ng masasarap na pagkain, sabi ni Sean. Paimpul silang napatingin sa kanya, pagkatapos ay nagpatuloy sina Ethan at Bradley sa paghahanap sa internet. What the? Galit na sabi ni Sean at tumigil sa pagsasalita. Sabay kaming kumakain, anyway. Hindi lang ako ang maghahirap kung masama ang lasa ng pagkain. Nang makitang galit si Sean, napangiti si Jonathan. Bakit hindi ka pa kumakain? Sinaman siya ng tingin ni Sean nang walang sinasabi. At iniimbitahan mo ang iyong sarili. Pang-aasar ni Jonathan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ethan, huwag mong isama itong freeloader, Ethan. Sinaman sila ng tingin ni Sean. Don't cross the line, Jonathan. Tsaka hindi naman kayo nagbabayad ng bill. Si Benjamin ang nagbabayad. May alam akong magandang lugar pero hindi nyo. Ako pinapansin. Tumawa si Ethan at simpleng nagtanong, sabihin mo sa amin. Saan ang lugar na ito, Mr. Bailey? Agad namang nagningning ang mga mata ni Sean. Nakalimutan ko ang pangalan. Dadalhin ko kayo doon. Hindi mahalaga ang lokasyon. Ang mahalaga ay makakain tayo ng mas maaga. Lumingon sa kanila si Bradley. Dahil hindi ka masyadong mapili sa pagkain, baka kumain ka na lang sa fast food stall malapit sa entrance ng ospital. Napangisi si Sean. Naiwasan ng mga salita si Bradley. Kabanata 1084. Napatingin si Erisa kay Benjamin na nakatambay pa rin sa ward. I told you to bring them out for a meal. Bakit nandito ka pa? Umupo si Benjamin at kinurot ang pisngi niya. Ganon din naman kung ilalabas sila ni Ethan. Hindi naman sila estranghero. Hindi sila tatutol. Tinulungan nila kaming magsettle ng isang bagay na major. Dapat namin silang alagaan ng masarap na pagkain. May oras pa para gamutin sila kapag gumaling ka na. Panay ang tingin ni Benjamin sa kanya. Tumango si Erisa. Gusto kong gumamit ng banyo. Inalis ni Benjamin ang kumot ni Erisa, kinuha ang jacket sa gilid, at inilagay sa ibabaw niya bago siya binuhat. Mabilis na kinuha ni Erisa ang pagtulo. Hinintay siya ni Benjamin na matapos ang paggamit ng banyo bago siya binuhat palabas. Nang sa wakas ay komportable na itong nakahiga sa kama, kinulong siya nito. Sa paggunita na hindi siya nakapagpahinga mula umaga, hinimok ni Benjamin, magpahinga ka. Okay, tumango si Erisa. Sa totoo lang, medyo inaantok na siya. Hinintay siya ni Benjamin na makatulog bago nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, parehong naghihintay sina Zayden at Vivian sa ibaba sa labas ng ward ni Darius. Pinigilan sila ng mga bodyguard. Paumanhin, walang nakikitang tao si old Mr. Graham. Paano mo malalaman kung hindi mo pa siya ipinaalam? Nawawalan na ng pasensya si Vivian.
Ang kanyang anak na babae ay binigyan ng habang buhay na sentensya. Kung hindi sila humingi ng awa kay Darius, masisira ang buhay ni Dana. Paumanhin, mangyaring umuwi, sabi ng bodyguard na walang kibo. Napatingin sa kanila si Zayden at kumunat ang noo. Hinawakan niya ang braso ni Vivian at magalang na sumigaw patungo sa silid, "Old Mr. Graham." Nang makita iyon, nagsalubong ang kilay ng mga bodyguard. Gagawa ba si Mr. Adams ng kaguluhan? Mr. Adams, mangyaring huwag istorbohin si Old Mr. Graham. Nagpapahinga siya, babala ng kapitan ng mga bodyguard. Hindi pinansin ang payo, nagpatuloy si Zayden sa pagsigaw, "Old Mr. Graham, alam naming mali si Dana. Nakita mo siyang lumaki, remember? Please help her." Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard at nag-iisip kung dapat ba nilang isumbong ito kay Benjamin. Papasukin sila. Umalangaw ang boses ni Darius. Walang choice ang mga bodyguard kundi pasukin ang mag-asawa. Pagpasok nila, napansin nila si Darius na nakahiga sa kama at si William ay nakatayo sa tabi niya. Wala ni isa sa kanila ang bumati sa mga bisita. Nag-ipon ng lakas ng loob si Zayden at humarap kay Darius ng magalang. "Matandang Mr. Graham," malamig na tanong ni Darius, "ano ang gusto mo?" Narinig niya ang ingay sa labas. "Old Mr. Graham, Dana." Napatigil si Vivian nang masalubong niya ang tingin ni Darius. "Older Mr. Graham, napanood mo si Dana na lumaki. Alam na niya ang kanyang pagkakamali. Pwede mo bang kausapin si Benjamin sa ngalan namin?" Nagmamadaling pakiusap ni Zayden na umaasa kay Darius. Napabuntong hininga si Darius, "Nilinaw ko ang sarili ko noong nakaraan. This is none of my business." May puka na si Dana laban sa kanila. Hindi lamang niya alam ang kanyang pagkakamali, ngunit dinidnap niya ang mga bata. Hindi ganoon kalaki ang puso ni Darius na patawarin ang isang taong napakasama. "Please help her. Kung hindi, masisira ang buhay niya." Talagang nag-aalala si Zayden kay Dana. Sabagay, isa lang naman ang anak niya. Nanunuya si Darius, siya mismo ang Samira. "Huwag mo kaming sisihin. Hindi siya haantong sa ganito kung hindi niya sinaktan ang mga apo ko." Inis si Darius sa walang hiyang ugali nila. Ganoon kalokohan ang ginawa ni Dana dahil nawalan siya ng malay. Tsaka maayos naman ang mga bata. Alam na alam niya ang pagkakamali niya ngayon. Turuan mo lang siya ng leksyon. Nag-iisang anak namin siya, pakiusap ni Vivian kay Darius. "Mabuti." Umirap si Darius sa kanya. "So sinasabi mong inosente siya. Kailangang pagbayaran ng isa ang kabayaran para sa kanilang krimen. Mawala." Binato niya ang isang baso sa buong silid. Nang makita iyon, tumayo si William at sinenyasan silang umalis. "Dapat pumunta kayong dalawa." Nang marinig ang kaguluhan, pumasok ang mga bodyguard at nagbabala, "Kikilos kami kung hindi mo gagawin." Noon lamang umalis ang mag-asawa sa ward. Kabanata 1085. Napakawalang pusong tao. Nagpapanggap ba siya sa buong panahon na mabait siya sa atin? Galit na sabi ni Vivian habang papasok sa elevator. Napakahusay niyang prituhin si Dana noon ngunit ngayon ay bumabalik sa kanya. "Ano ang gagawin natin ngayong tumanggi siyang tulungan tayo? Ano pa ang magagawa natin? Tinanong namin ang lahat ng makakaya namin. Wala na tayong magagawa ngayon maliban na lang kung pabayaan ito ni Benjamin," malungkot na sabi ni Zayden. Hinawakan ni Dana ang braso niya sa desperasyon. "Darling, bakit hindi natin subukang magmakaawa kay Benjamin? Kung tutusin, naging mabait naman siya kay Dana. Para makiusap sa kanya, kailangan muna naming makipagkita sa kanya, ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag namin sa ngayon at ganap na hindi maabot. At saka, kasama niya ngayon ang babaeng iyon. Ano ang iniisip mong mahalaga siya kung ano ang mangyayari kay Dana? Kung nagmamalasakit si Benjamin kay Dana, hindi niya hahayaang maging ganito ka-harsh si Jonathan sa kanya, dahilan para maging lubusan ang panig namin sa korte kanina." Si Zayden ay balisa rin, ngunit siya ay naliligaw din. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Vivian habang bumulalas, ibig bang sabihin ay kailangang makulong si Dana. Ang kawawang babaeng iyon, siya ang nag-iisang anak ko. Nang makitang tumanggi si Darius na tumulong, wala siyang pag-asa na iba ang magiging reaksyon ni Benjamin. Napakalupit na grupo ng mga tao. Kasalanan ng babaeng iyon ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, wala sa mga ito ang nangyari kay Dana. Bago bumalik ang asong iyon, ayos na si Dana. Kung ako lang mismo ang magpapakulong sa kanya. Sumili ang sama ng loob sa mga mata ni Vivian habang iniisip si Erisa. Parehong hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Zayden. "Huwag na muna natin itong pag-usapan, at dapat huminahon ka ng kaunti.
Baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon kung makikilala natin sila at personal na makiusap sa kanila. Gawin natin iyan ngayon, kung gayon. Wala tayong oras na mawawala, udyok ni Vivian, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. Pareho silang nasa dulo ng kanilang talino dahil tumanggi sina Benjamin at Erisa na makipagkita sa kanila. Inakala nila na ang pagkuha ng abogado ay magpapawalang sala kay Dana, ngunit hindi nila inaasahan na mahuhuli sila ng abogado sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang isip sa huling minuto. Higit sa lahat, hindi nila inaasahan na ganoon kabigat ang sentensya na tatanggap ni Dana. Ang huli nilang gawin ngayon ay hanapin sina Benjamin at Erisa. Baka kung lalapitin natin sila ng may magandang ugali, baka magpakita sila ng awa at palayain si Dana. Ang taong sobrang hinahanap nila ay, sa katunayan, sa parehong ospital. Gayunpaman, nang hindi alam iyon, ang mag-asawa ay pumunta sa Graham Group sa halip. Sa sandaling matanggap ni Ethan ang tawag sa telepono mula sa opisina, alam niya kaagad kung ano ang nilalaro ng dalawang iyon. Huwag silang papasukin sa opisina. Bilin niya. Sa ward, madilim ang ekspresyon ng mukha ni Darius. Matandang Mr. Graham, huwag mong pag-isipan ang iyong sarili sa mga taong iyon. Wala silang kahihiyan. Sumuyo si William sa kabila ng galit na galit sa kanyang sarili. Ikuha mo ako ng isang basong tubig, utos ni Darius, na ikinakaway ang kanyang kamay. Dali-dali siyang binuhusan ni William ng isang basong mainit na tubig at iniabot sa kanya. Mag-ingat, old Mr. Graham. Ang init. Kinuha ni Darius ang baso at humigop sa tubig. Hindi pa babalik si Benjamin mula sa kanyang business trip. Hindi, sagot ni William. Umiling-iling. Sinulyapan niya si Darius habang umiinom muli ng tubig ang huli at hindi niya nabanggit na na-hospital si Erisa. Kung hindi pa ito hinayaan ni Edwin na madulas kanina, baka hindi rin niya ito namamalayan. Bagamat magandang balita, nabuntis si Erisa, dahil na-hospital siya dahil sa hindi matatag na pagbubuntis, mas mabuting itago muna ang balitang ito kay Darius. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi ba sila masyadong nababalisa sa kaso ni Dana? Naisip ni Darius na kakaiba ito. Huwag kang mag-alala tungkol dito, matandang Mr. Graham. Dapat kang magpahinga ng mabuti. Sisiguraduhin kong ipaalam kaagad sa iyo kapag bumalik na sina Mr. Graham at Mrs. Graham, paniniguro ni William. Kinuha ang baso sa kamay ni Darius, nag-isip siya kung bibisitahin si Erisa. Gayunpaman, sa huli, nagpasya siya na maaaring hindi ito ang pinakamagandang ideya na iwan si Darius na mag-isa sa ward. Sa halip, lumabas na lang siya para tawagan si Benjamin para ipaalam sa huli ang tungkol sa pagbisita ni Zayden kamakailan. Sa kanyang pagtataka, nasa ospital din si Benjamin. Mabilis na umakyat si William para hanapin siya habang natutulog si Darius. Mr. Graham, bati niya sa mahinang boses, na sinulyapan ang natutulog na si Erisa na may pag-aalala. Mag-usap tayo sa labas, tumayo kaagad si Benjamin at lumabas ng ward. Kabanata 1086. Mr. Graham, mas mabuti na ba ang pakiramdam ni Mrs. Graham? Nag-aalalang tanong ni William. Mas mabuti na siya. Maaari na siyang ma-discharge ngayon, ngunit pinananatili ko siya ng 2 araw sa ospital, tugon ni Benjamin bilang pagtiyak. Mabuti naman kung ganoon. Halatang gaman ang loob ni William. Oh, siya nga pala, pumunta si Zayden kanina para hanapin si old Mr. Graham. Sobrang nakakainis para kay old Mr. Graham. Ayos lang ba si Dad? Napakunot ang noo ni Benjamin. Zayden, hindi lang alam ng lalaking iyon kung kailan susuko. Mabuti na siya ngayon at nakatulog na siya, ang ulat ni William at pagkatapos ay ipinaliwanag ng maikli ang mga nangyari kanina. Dumilim ang mukha ni Benjamin. Sinulyapan si Erisa at nakitang mahimbing pa rin itong natutulog. Bumisita siya sa ward ni Darius kasama si William. Matapos makita ng sarili niyang mga mata na mukhang maayos si Darius at mahimbing na natutulog, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam niya. Tumambay muna siya saglit sa ward bago lumabas, inutusan ng mga bodyguard na bantayang mabuti ang pinto. Pagkatapos ay bumaling siya kay William, pinaalalahanan siya, huwag ipaalam sa tatay ko na narito na ako. Oo, Mr. Graham. Sabay na pagsang-ayon ni William. Nagtatanong lang si old Mr. Graham kung kailan kayo babalik ni Mrs. Graham. Sa isa pang 2 araw, matipid na wika ni Benjamin habang sinulyapan niya ang ward at pagkatapos ay tumalikod na para umalis. Tinitigan siya ni William hanggang sa makapasok siya sa elevator bago bumalik sa ward para bantayan si Darius. Sa oras na bumalik si Benjamin sa ward sa itaas, nagising na si Erisa at papasok na sana sa banyo.
Pagpasok ni Benjamin sa silid, tinanong niya, saan ka nang galing? Nang makita niyang sinusubukan niyang bumangon sa kama, humakbang si Benjamin palapit sa kanya at yumuko para tulungan siya sa kanyang sapatos. Bumaba ako para tingnan si Dad. Nakangiting ikinawit ni Erisa ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, at sinakal siya nito sa kanyang mga bisig. Kamusta si Dad? Mas maganda ba siya? Nag-aalala si Erisa sa kalagayan ng kalusugan ni Darius. Oo, buti na lang at sina Zayden at Vivian ang pumunta sa kanya kanina. Sabi ni William, medyo napapagod daw siya. Kumunat ang noo ni Erisa habang bumakas ang puot sa kanyang mga mata. Ang lakas ng loob nilang puntahan si tatay. Napakawalang hiyang mag-asawa, pero hindi sila pinasaya ni Itay at sinabihang umalis na sila. Hinimas-himas ni Benjamin ang kanyang ulo nang makita ang galit sa mukha nito. Dati ay hindi sigurado si Erisa sa ugali ni Darius, ngunit ngayon, handa na siyang maniwala na hindi nito tutulungan ang pamilya Adams. Oo, siguradong hindi sila aalalahanan ni Dad. Kung hindi, may sasabihin siya. Kung hindi lumampas si Dana, posibleng tinulungan siya ni Darius alang-alang sa magandang relasyon nila noon. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay napapahamak lamang sa pagkawasak dahil sa kanilang sariling masasamang aksyon at hindi magandang desisyon. Tinanong niya ito, huwag na natin itong pag-usapan ngayon, sabi ni Benjamin nang makarating sila sa banyo. Nagmamadaling nagpakawala ng loob si Erisa at hinayaan siyang buhatin siya pabalik sa kama. Kaya ko lang maglakad. Hindi ka dapat lumakad hanggang sa ganap kang gumaling, sabi ni Benjamin sa hindi mapag-usapan na tono. Sinulyapan ang nangingibabaw na lalaki, magalang na sumagot si Erisa, alam ko iyon. Hindi ba't kanina pa kita hinintay na bumalik? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Huwag mong isipin na hindi ko napansin na ikaw mismo ang nagpupumilit na pumunta sa banyo kanina. Inilabas ni Erisa ang kanyang dila ng bastos at sumagot sa mahinang boses, well, hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Nakahiga muli sa kama, tinitigan niya ang lalaki ng tahimik, naramdaman ang init na kumakalat sa kanyang puso. Anong tinitingin-tingin mo? Magiliw na pinitik ni Benjamin ang kanyang ilong. Bakit hindi tayo umuwi ngayon? Mungkahi ni Erisa, alam niyang hindi siya makakapagtrabaho kung maghapon siyang kasama sa ospital. Napag-usapan na natin ito, mananatili ka pa rito ng ilang araw hanggang sa ganap kang gumaling. Bahagyang kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Nagpout si Erisa, oo, alam ko, nag-aalala lang ako na baka mapagod ka. Hindi ka makakapagtrabaho kung dito ka sa tabi ko maghapon. Bahagyang umangat ang gilid ng manipis na labi ni Benjamin. Huwag kang mag-alala tungkol sa trabaho ko. Aasikasuhin ko ang mga kagyat na bagay at ibibigay ko ang natitira kay Ethan at sa iba pa. Magiging maayos sila nang wala ako. Kung ganoon, bakit palagi kang abala? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Mas alam niya kaysa sa iba kung gaano siya ka-workaholic. Si Benjamin ay tumingin ng malalim sa kanyang mga mata, ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Iyon ay bago kita nakilala. Ngayong mayroon na ako, ang aking buhay ay naging mas kawili-wili. Isang pamumula ang agad na bamalat sa mukha ni Erisa. Kabanata 1087. Namilog ang mga mata ni Benjamin nang muling pinitik ang kanyang ilong. Tingnan mo kung sino ang namumula. Panunokso niya, tinitigan siya ng may paghanga. Galit na tinitigan siya ni Erisa at galit na sumagot, hindi ako. Hindi ba ikaw? Tumagilid ng husto si Benjamin, ang mainit niyang hininga ay tumatama sa kanyang mga pisngi habang nagsasalita. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang maamoy niya ang mapang-akit na pabango sa katawan nito. Tumalikod siya sa kahihiyan habang mahinang sinabi, hindi ako. Nang makita ang kanyang nahihiya ngunit matigas na ekspresyon, ngumiti na lamang si Benjamin sa katuwaan at hindi na siya kinulit. Inabot niya ang kanyang mga saplot para sa kanya at sinabi sa malumanay na tono, matulog ka na. Titigil na ako sa panunokso sa iyo ngayon. Tinitigan siya ni Erisa na may ngiti sa lobby nang tumayo ito at naglakad palayo. Samantala, sa Graham Group, naghihintay pa rin sina Zayden at Vivian sa ibaba, sa pag-aakalang nasa opisina si Benjamin. Bumalik si Ethan sa ospital pagkatapos kumain kasama si Sean at ang iba pa at nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa opisina. Matapos marinig na naghihintay pa rin si Zayden sa ibaba, tumawa siya ng mapanukso. Gayunpaman, hindi niya ito ipinaalam kay Benjamin dahil mukhang abala ang huli. Hindi rin niya naisip na kailangang ipagsapalaran na sirain ang kalooban ni Benjamin sa isang bagay na walang kabuluhan. Napatingin sina Sean at Jonathan kay Erisa. Dahil nagpapahinga siya,
napagpasyahan nilang huwag na siyang istorbohin at agad na umalis. Inangat ni Benjamin ang kanyang tingin, tumingin kay Bradley, na nakatayo pa rin doon. Oo, kahit ano. Nagulat sa kanyang matalas na titig at mahigpit na boses, si Bradley ay kinilig ng hindi sinasadya habang nauutal, hindi. Wala, nakangiting tumakas, pagkatapos ay tumakas siya mula sa ward. Si Ethan naman, sinundan niya si Bradley palabas ng ward, dahil kailangan niyang bumalik sa opisina para ayusin ang ilang mga bagay sa trabaho. Hindi ka ba aalis? Tanong niya kay Bradley. Aalis ako sa isa pang sandali upang kunin ang mga bata, sabi ni Bradley. Nagkibit balikat ng walang pakialam. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Well, wag ka na lang bumalik para abalahin si Mr. Graham. Ayaw kanyang makita. Hindi alam ni Bradley ang isasagot. Humalaklak si Ethan. Kung naiinip ka, samahan mo akong bumalik sa opisina. Naghihintay si Zayden at ang kanyang asawa sa pasukan doon, nakakainis. Ano pa ang hinihintay nila? Umaasa ba silang humingi ng awa kay Mr. Graham? Kung ulo sa galit si Bradley, sino sa tingin nila? Para silang Miss Adams, mayabang at nakakadiri. Mukhang hindi talaga nahuhulog ang mansana sa puno. Babalik ako sa opisina kasama ka. With that, sumama si Bradley kay Ethan. Pagdating nila sa Graham Group, talagang nandoon pa rin sina Zayden at Vivian. Lumapit agad si Zayden kay Ethan. Ethan, nasa opisina ba si Benjamin? Pakisabi sa kanya na gusto ko siyang makita. Habang si Zayden ay humihingi ng pabor, ang kanyang tono ay magalang at mapagpakumbaba, ngunit ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa tingin mo ba dapat kanyang makilala dahil lang sa gusto mo? Wala ka ba talagang kahihiyan? Panunuyan ni Bradley, huwag mo nang isipin ang paghingi ng awa kay Mr. Graham. Ang katotohanang wala siyang ginawa sa iyo mismo ay isa ng kawan. Kung patuloy mo kaming iistorbo dito, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang awa. Mawala ka. Nang makitang nag-aapoy sa galit si Bradley, hindi napigilan ni Ethan ang ngiti na sumilay sa kanyang mga lobby. Sino ka? Bakit mo iniisip na kaya mo kaming pag-usapan ng ganyan? Ang mukha ni Zayden ay itim na parang kulog, at hindi siya nag-abala sa pagiging magalang kay Bradley. Tingnan mo ang ugali nila. Naglakas loob akong sabihin kung ang kanilang pamilya ay may mas malakas na background, tiyak na masisira tayong lahat. Ang biro, ang kanilang anak na babae ay lumabas na isang kriminal, ngunit narito silang lahat ay snob at sinusubukang humingi ng awa para sa kanya. Lahat ba ay ginagawa nilang tanga? Ano ang iniisip nila na pagkatapos nilang saktan ang isang tao, dapat silang patawarin ng mga miyembro ng pamilya? Ang mga tao ay dapat patawarin ang mga ito sa pamamagitan ng batas. Lumingon si Bradley kay Ethan, mainit at walang tigil na pinagtatawanan ng mag-asawa, na hindi nagbigay sa kanila ng pagkakataong sumingit. Lalong tumindi ang hindi kaaya-ayang ekspresyon ni Zayden at Vivian. Gayunpaman, bago pa sila makapagsalita, hinimok sila ni Ethan na umalis. Hindi ka makikita ni Mr. Graham. Mas mabuting umalis ka. Kung mananatili ka rito at patuloy na makakaapekto sa mga operasyon ng aming kumpanya, kailangan naming tumawag ng mga pulis. Tama, scram. Putol ni Bradley, binaril ang dalawa. Ano bang problema mo? Hindi napigilan ni Vivian ang pagmura sa kanya. Kabanata 1088. Ano bang problema ko? Hindi ko alam, pero alam kong puro basura kayong lahat. Kung hindi kayo aalis kaagad, tatawagan ko kayo ng mga pulis. Magsasama-sama kayong muli sa kulungan bilang isang pamilya. Ngumisi si Bradley. Ikaw, nakangusong sabi ni Vivian. Magwala. Putol ni Ethan, may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Nang malaman ni Zayden na hindi kukumbinsihin sina Ethan at Bradley, mabilis niyang hinayla si Vivian. Huwag mo akong hilahin. Paano niya tayo mapanginon ng ganoon? Isa lang siyang aso ng pamilya Graham. Nakangusong sabi ni Vivian, hindi iyon kinaya sa katahimikan. Pinaikit ni Bradley ang kanyang mga mata at sumugod para sampilan si Vivian. Napatigilid ang ulo ni Vivian dahil sa lakas, at lumabas ang dugo sa gilid ng lobby niya. Hindi akalain ni Zayden na sasampalin siya ni Bradley. Hindi niya mapigilan ang huli sa oras. Ang dami mong basura. Sa tingin mo ba ay isang mayamang pamilya ang pamilya Adams? Mas masahol pa kayo sa mga hayop. Inis na tinitigan ni Bradley ang mag-asawa. Paano mo siya nataman? Sigaw ni Zayden kay Bradley at hinayla palapit sa kanya ang asawa nang bumalik ito sa katinoan. Nasaan ang ugali mo? Anong manners ang kailangan ko kapag ikaw ang kaharap ko?
Kaya bastos kapag sinaktan ko siya, pero hindi bastos kapag pinagmumura ako ng matandang babaeng ito. Sagot ni Bradley habang tinitigan sila ng masama, tila handang makipag-away kung tatangkain siya ni Zayden. Sino ang tinawag mong matandang asong babae? Galit na tinuro ni Vivian si Bradley. Napakunot ng noo si Bradley. Ikaw, obviously, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Samantala, sa loob-loob na pinupuri ni Ethan si Bradley dahil sa lakas ng loob niyang patulan si Vivian. Iyon lang ang mabisang paraan para makitungo sa mga taong tulad ni Vivian. Puputukan kita. Susugod na sana si Vivian para salakayin si Bradley. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. Mabilis siyang pinigilan ni Zayden, tama na. Walang pagkakataon na sila ay manalo, at ang pakikisali sa isang labanan ay magdudulot lamang ng mas mataas na kamay sa mga lalaki sa kanila. Darling, sinaktan at pinahiya niya ako, pero pinipigilan mo ako. Ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan. Humalukip-kap si Bradley at mapang-akit na tumingin sa mag-asawa. Tara, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi pa ito tapos. Ang huling sinichit ni Zayden kay Bradley bago siya binigyan ng masamang tingin at hinayla si Vivian palayo. Yun lang, kakaalis mo lang, sigaw ni Bradley sa kanila. Napalitan ng masamang ekspresyon ang mukha ni Zayden habang inakay niya si Vivian papasok ng sasakyan. Tinakpan ni Vivian ang kanyang mukha at umiyak, naghahanap ng aliw sa yakap ni Zayden. Darling, papakawalan na ba natin siya ng ganon-ganon lang? Huwag kang mag-alala, aayusin ko ang score sa kanya. Huwag kang umiyak, hindi tayo mananalo dito. Muling pagtitiwala ni Zayden sa kanya, hinigpitan ng hawak at nanunumpan ng paghihiganti kay Bradley. Nakatitig kay Bradley, na nasa labas, sinabi ni Vivian, saan nanggaling ang bastos na ito? How dare he hit me? Tuturuan ko siya ng leksyon kapag nahawakan ko na siya. Nako, hindi natakot si Bradley sa kanilang sama ng loob. Pinulupot niya ang braso sa balikat ni Ethan at pumasok sa loob ng gusali ng Graham Group. Paano ko ginawa kanina? Tanong ni Bradley, nangangis na para sa mga papuri. Humalaklak si Ethan. Not bad. Ano ang naisip mong patulan si Mrs. Adams? Iniinsulto niya ako. Hindi ko magagawa ang kanyang masamang bibig kung hindi ko siya sasampalin, natatawang-tawa ni Bradley. Hindi ka ba natatakot na maghayganti siya sa iyo? Maraming tao ang nalampasan mo sa pagtatrabaho kay Mr. Graham. Natatakot ka ba na maghayganti sila sa iyo? May sense si Ethan sa mga sinabi ni Bradley, pero sa pagkakaalam niya, mas makapangyarihan si Benjamin kaysa kay Erisa. Sige, puntahan mo ako kung kailangan mo ng tulong, alok ni Ethan. Napaawang ang lobby ni Bradley. Pagkatapos ay binawi niya ang brasong nasa balikat ni Ethan at ipinasok ang dalawang kamay sa kanyang mga bulsa. Hindi na kailangan. Kaya kung harapin ang sarili ko. Kung maglakas loob silang guluhin ako, hindi ako magpapakita sa kanila ng awa. Mas mainam na mag-ingat. Medyo malupit sila, paalala ni Ethan, ayaw niyang maging sobrang kumpiyansa. Kabanata 1089. Sa hapon, hiniling ng 6 na bata sa mga bodyguard na ipadala sila sa ospital kapag natapos na ang kanilang mga klase. Si Darius ay namamasyal sa garden ng ospital kasama si William. Nang makita niya ang mga bata, agad siyang bumalik sa kanyang ward. Gayunpaman, hindi niya nakita ang mga bata sa ward. Sa pag-aakalang kasama nila si Maria, sinabi ni Darius sa mayordomo, pumunta tayo sa tabi niya. Sigurado akong nandoon sila. May dumaan sa mga mata ni William, at sinulyapan niya si Darius. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Darius. Matandang Mr. Graham. Mabilis na ibinaba ni Mary ang sinusuot niyang sweater nang makita ang lalaki. Siya ay manggunat ng mga sweater para sa mga bata kapag siya ay naiinip sa ospital. Di ba nandito sa ospital sina Gavin at iba pa? Hindi mo ba sila kasama? Medyo nadismaya na tanong ni Darius nang wala siyang makitang palatandaan ng mga bata. Nandito sila. Hindi ko sila nakita, sabi ni Mary habang inanyayahan niya si Darius sa sopa. Nakita ko sila sa baba. Kakaakyat ko lang pero hindi ko sila nakikita. Pumunta ba sila kay Sean? Hula ni Darius, nakasimangot. Napangiti si Mary. Pwede naman. Maupo ka muna. Papasok pa siguro sila. Tumango si Darius, saka bumaling sa mayordomo. Hanapin mo sila sa opisina ni Sean. Yumuko si William at sumagot, syempre. Pupunta ako kaagad. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at tinungo ang elevator. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa opisina ni Sean, umakyat siya sa itaas. Gising si Erisa, at nakasandal siya sa headboard, nagbabasa.
Nang makarinig siya ng mga yabag sa labas, nanlaki ang mga mata niya. Saang kwarto si Mommy? Hindi ko alam. Kailangan nating tanungin ang mga bodyguard tungkol dito. Ang mga bodyguard ay nagbabantay sa mga pintuan ng elevator, at ang mga bata ay tumakbo pabalik sa kanila upang itanong kung saang silid naruroon ang kanilang ina. Benjamin, sa tingin ko ay narito ang mga bata. Pumunta at tumingin sa labas, sabi ni Erisa sa lalaki, na nagtatrabaho. Sinulyapan siya ni Benjamin bago tinungo ang pinto para buksan ito. Sa sandaling inilabas ni Benjamin ang kanyang ulo sa koridor, nakita niya ang mga bata na tumatakbo palapit sa kanya. Lamambat ang kanyang tingin. Daddy, Mr. Graham. Ang 6 na bata ay mukhang kaibig-ibig. Tinapik ni Benjamin ang kanilang mga ulo at tinanong, sino ang nagpadala sa inyo rito? Hiniling namin sa mga bodyguard na ipadala kami dito, sagot ni Gavin. Tumango si Benjamin at tumabi para papasukin sila. Pumasok ka na. Hinihintay ka na ng mami mo. Nagmamadaling lumapit ang 6 na bata. Tuwang-tuwa silang makita si Erisa, at inilunsad nila ang kanilang mga sarili sa kanya. Mami, oo, mga sweethearts. Niyakap sila ni Erisa, natutunaw ang kanyang puso. Nalanghap niya ang mga pabango nito at mas gamaan ang pakiramdam niya. Isang araw na ang lumipas mula nang makita siya ng mga bata, kaya ilang sandali pa ay nagpatuloy sila sa pagyakap sa kanya. Mami, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Gavin. Much better. Hindi ba sinabi sa'yo ni Zachary ang tungkol dito? Palabas na sana ako ng ospital ngayon, pero ipinasok ulit ako ng daddy mo sa ospital. Sabi ni Erisa sa kanila habang pinipisil ang ilong ni Gavin. Nagtawanan ang mga bata, at matamis na sinabi ni Jasper, sinabi sa amin ni Zachary ang tungkol dito, ngunit magiging kalmado lang kami pagkatapos kitang makita ng personal. Mami, bakit hindi ka nakahiga? Di ba sabi ng doktor kailangan mong humiga? Mahinang paalala ni Jessie na nakatitig sa kanyang ina. Kinurot ni Erisa ang pisngi ng dalaga. I felt uncomfortable after sleeping so much, so I'm sitting upright for a. Habang, Mami, hayaan mo akong magpamasahe sa iyo. Alok ni Oliver sabay tapon sa bag niya. Oo naman. Mami, ako din. Mabilis, na ibinaba ni Zachary ang kanyang bag at umakyat sa kama kasama ang kanyang kapatid para magpamasahe. Sumunod naman ang iba pang mga bata. Kabanata 1,000 na po. Pinanood ni Benjamin ang mga bata na umakyat sa kama bago pinaalalahanan sila, huwag crush ang mommy mo. Lumingon sa kanya ang mga bata bago inayos ang kanilang posisyon. May 2 bata sa gilid ni Erisa at 2 sa kanyang paa. Comfortable siyang nakahiga sa kama habang pinapamasahe siya ng mga bata. Mami, masarap ba sa pakiramdam? Ito ay, ngumiti si Erisa sa mga bata. Kamusta ang school ngayon, Mami? Pagkatapos ay nagsalitan ang mga bata sa pagkukwento sa kanya ng mga kawili-wiling nangyari sa kanila sa paaralan, at ikinatuwa ni Erisa ang bawat sandali nito. Nagsalin si Benjamin ng mga baso ng tubig para sa mga bata bago ito inilagay sa coffee table. Halika at uminom ng tubig. Hindi kumikibo ang mga bata at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Erisa. Napangiti si Erisa. Nang malapit na nilang matapos ang kanilang mga kwento ay ipinaalala niya sa kanila, hinihiling ka ng daddy mo na uminom ng tubig. Sige na. Sige po, Mami. Inakay ni Gavin ang iba pa niyang mga kapatid pababa ng kama para magsuot ng sapatos. Dahan-dahan lang, sabi ni Erisa, habang pinagmamasdan ang mga bata, natatakot na baka mahulog sila. Tumango ang mga bata. Nang maisuot na nila ang kanilang mga sapatos, tumakbo sila para kumuha ng kanilang inumin. Tahimik silang tiningnan ni Benjamin sa buong oras. Nang matapos uminom ang mga bata ay ibinaba nila ang mga baso at muling tumakbo pabalik kay Erisa. Hindi ba kayo kakain mga bata? Tanong ni Benjamin. Hindi siya pinansin ng mga bata, at tinaasan niya ito ng kilay bilang tugon. May ngiti sa lobby, sinulyapan ni Erisa si Benjamin bago ibinalik ang tingin sa mga bata. Bumalik na ang mga bata sa pagpapamasahe sa kanya. Sweethearts, gutom ka na ba? Sabay silang umiling. Hindi kami, Mami. Mami, ikaw naman. Tanong ni Tim. Hindi rin ako nagugutom, sagot ni Erisa. Karamihan sa kanyang oras ay ginugol sa pagtulog at pagkain, kaya sigurado siyang tumaba siya sa paglipas ng panahon. Napangiti si Tim at nabanggit ni Erisa na mas mukhang malusog siya ngayon. Sa sandaling iyon, lumapit si William at napagtanto na ang mga bata ay, talaga, kasama si Erisa. Mrs. Graham, gising ka na. Tumango si Erisa. Kakagising ko lang at hindi pa nagtagal dumating na sila.
Habang nagsasalita siya, tinapik-tapik niya ang ulo ng dalawa. Hello, nakangiting bati ng mga bata. Natunaw ang puso ni William. Hello, mga bata. Bangaling kay Erisa. Pagkatapos ay sinabi ni William, nakita namin sila ni Old Mr. Graham kanina nang kami ay nasa ibaba. Akala ko kasama mo sila, Mrs. Graham, ngunit naisip ni Old Mr. Graham na pumunta sila kay Sean. Nakangiting tanong ni Erisa, hindi alam ni tatay na nandito ako, di ba? Hindi, ako lang ang nakakaalam. Huwag kang mag-alala, Mrs. Graham. Hindi alam ng matandang Mr. Graham ang tungkol dito, paniniguro ni William bago siya tinanong tungkol sa kanyang kalusugan. Nakahinga lang siya ng maluwag nang malaman niyang ayos lang siya. Huwag na nating alamin pa ito ni Dad. Ayokong mag-alala siya. Paano na siya ngayon? Mas maganda ang ginagawa ng matandang Mr. Graham. Huwag mag-alala, Mrs. Graham. Mag-iingat ka, sabi ni William. Dahil alam niyang nami-miss ni Darius ang mga bata, sinabi ni Erisa sa mga bata, mga mahal, pumunta muna kayo sa lolo ninyo. Kung hindi, malalaman ni lolo na nasa ospital din ako. Pero gusto kong makasama si Mommy, giit ni Jessie. Ginulo ni Erisa ang kanyang buhok. Samahan mo si lolo saglit. Pwede ka namang bumisita kay Mommy mamaya, okay? Sige, pagsuko ni Jessie kahit na medyo nag-aatubili pa rin siyang gawin iyon. Hinayla siya ni Erisa para bigyan ng halik. Tandaan na huwag ibuhos ang beans, sweethearts. Huwag kang mag-alala, Mommy. Sikreto namin ito para sa iyo, sumpa ni Zachary. Ilang oras pa ang ginugol ni Erisa sa mga bata bago pinapante sa ward ni Darius kasama ang mayordomo. Tandaan na samahan din si Lola, paalala niya. Mrs. Graham, ang matandang Mr. Graham ay kasalukuyang kasama niya, sabi ni William. Nako, ang sarap pakinggan, sabi ni Erisa, naikiling ang kanyang ulo. Sa ganoong paraan, hindi makakalimutan ng mga bata na bisitahin si Mary at iparamdam kay Mary na naiiwan sila. Mommy, magpahinga ka na. Babalik kami para makasama ka mamaya, bulong ni Tim sa kanya. Okay, bilusan mo at bisitahin ang lola at lolo ngayon. Magkita tayo mamaya, Mommy. Kumaway ang mga bata sa kanya bago sumunod sa butler pababa.